Kung gusto nyo ng matibay na running shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang 1,299. I-click lamang ang link sa comment section. Si Paul Pierce ay dumalo sa pagdiriwang ng kampyonato ng Celtics ngayong linggo at siniguro niyang magbigay ng banat sa kanyang long-term rival. Sa isang video na nag-viral online na kung saan nagparinig ito sa Lakers dahil sa pagbitay sa kanilang in-season banner na parang tunay na bagay ito. Kung mananalo kami sa in-season tournament, hindi namin itatali ang banner. Hayaan natin ang Lakers na gawin yon. Pwede namin gawing carpet at ilagay sa hallway o kung saan man. Si Pierce ay aktibong gumanap sa pangunahing papel sa mga pagdiriwang ng kampyonato at ginagamit niya ang mga nakaraang karanasan para gabayan ang kanyang kilos. Si Pierce na one-time champion ay ipinapakita sa mga batang players kung paano ito gawin at panay trash talk ito sa lahat ng daan. Ang Lakers at Celtics ay may pinakamahaba at pinakamatinding tunggalian sa laro at hindi nakakagulat na si Paul Pierce, isang 10-time All-Star, ay sinamantala ang pagkakataon para banatan sila. Sa loob ng maraming taon, ang Lakers ang humahadlang sa tagumpay sa Celtics at ngayon, sinisigurado niyang makapagbigay ito ng ilang shot matapos makita ang kanyang former team na manalo ng kampyonato muli. Mula 2020 hanggang 2024, ang Celtics at Lakers ay tied sa 17 championship bawat isa at parehong desperado na malampasan ang isa't isa. Sa wakas, binasag ng Celtics ang bagay na yon sa kanilang pagkapanalo ngayong taon, maliban kung bibilangin mo ang IST title ng Lakers na magbabalik sa parehong posisyon na may 18 banner bawat isa. Siyempre, ang pagiging wasto at bigat ng in-season tournament championship ay patuloy na pinagtatalunan. Bilang isang team, mabilis na ipinakita ng Lakers ang kanilang kasiyahan matapos makuha ang unang in-season tournament championship ng NBA. Kasama ang champagne showers at mga after party, hindi ikinahiya ng Lakers nang ipagdiwang nila ang tagumpay. Ibinandera pa nila ito sa rafters kasama ng iba pang 17. Kahit noong panahong iyon, ang desisyon ay kinondena ng maraming tao at ngayon muling lumabas ito matapos manalo ang Celtics ng Larry O'Brien Trophy. Pinangunahan nina Jason Tatum at Jaylen Brown ang kanilang team sa 16-3 record sa 4 na rounds. Pinataob ang Heat, Cavaliers, Pacers at Mavericks tungo sa kanilang makasaysayang tagumpay. Kaya para sa Celtics, ang paghahambing sa ginawa ng Lakers sa isang maliit na torneo, ilang buwan na ang nakalipas, ay hindi maikukumpara sa kanilang nakuha ngayong postseason. At maraming kritiko ang nayayamot sa kung sino man ang kinukumpara sila. Ayon kay Paul, hindi mag-aabalang mag-race ng in-season championship banner ang Celtics kung mananalo sila, ngunit baka magbago ang isip nila kung gagawin itong karaniwang tradisyon ng mga team na ituring ito na parang tunay na bagay. Sa ngayon, malinaw na ang paghangad sa Larry O'Brien Trophy ay higit pa sa lahat at ito ang tanging hinahangad ng ilang players. Nalasahan ng Celtics ang pinakahuling tagumpay ngayong season at gagawin nila ang lahat para ipagtanggol ang kanilang titulo at patunayan na ang kanilang makapangyarihang run ay magpapatuloy sa mga susunod na taon. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, ang unang hakbang sa 2024 off-season ay nagawa na matapos magkasundo ang OKC Thunder at Chicago Bulls sa isang 1-for-1 swap na nagpadala kay Alex Caruso sa Thunder kapalit ni Josh Giddey. Sa unang hakbang na ito, ayon kay Casey Johnson, isang kilalang insider ng Bulls, aktibong naghahanap ang team ng trade para kay LaVine kung saan interesado ang Jazz at 76ers. Ang hakbang na ito ba ay magpapaisip kay DeMar DeRozan na i-consider na maglaro sa free agency? Gayunpaman, tinanggihan ni Kyle Neubeck, isang reporter mula Philadelphia, ang interest ng 76ers kay LaVine na nagsasabing hindi interesado ang team na kunin si LaVine mula pa nung trade deadline ng 2024. Ayon naman kay Darnell Mayberry ng The Athletic, ang pagkuha kay Giddey ay maaaring mag-open ng pinto para sa paglipat ni Lonzo Ball mula sa team sa pamamagitan man ng trade o contract buyout. Ang pagkuha kay Giddey ay ang walang katiyakang plano ng Bulls para sa pagbabalik ni point guard Lonzo Ball na hindi pa naglalaro mula noong January 2022, ngunit inaasahang makakabalik sa susunod na season. Imposibleng hindi makita si Giddey bilang insurance kung sakaling hindi makabalik si Ball. Sa pagkuha kay Giddey, maaaring senyales ng Bulls na handa na silang mag-move on kay Ball. Posible ang trade o buyout. Si LaVine ay may average na 19.5 points, 5.2 rebounds at 3.9 assists nung nakaraang season, ngunit nahirapan dahil sa mga injury at ipinakita ang kanyang pagkadismaya sa direksyon ng franchise. Hindi sila nakahanap ng deal para i-trade siya noong winter, ngunit mas madali ito ngayong summer dahil sa roster flexibility ng mga teams. Si
Si Lonzo Ball ay hindi pa naglalaro mula noong 2022 kaya hindi masabi kung ano ang kondisyon niya kung makakabalik sa court sa susunod na season. Inaasahang maglalaro siya muli ng basketball, ngunit kung i-buyout siya ng Bulls, maaaring maging isang interesanting risk signing siya para sa mga team na nangangailangan ng playmaker. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman mga kaibigan, ang hakbang sa pagkuha kay JJ Redick bilang bagong head coach ng Los Angeles Lakers, ang trabaho ngayon ay ang mag-focus sa summer at pagpapabuti ng roster matapos ang nakakadismayang pagtatapos noong nakaraang season. Ang piraso sa nawawalang puzzle ay maaaring isiniwalat na at ang pangalan na dapat abangan ay ang star player ng Atlanta Hawks na si DeJounte Murray. Ayon kay Shams Charania ng The Athletic sa The Pat McAfee Show ng ESPN, tinalakay nila ang mga susunod na hakbang para sa Lakers. Iyan ang dahilan kung bakit may pressure sa front office ng Lakers na gumawa ng malalaking pagbabago dahil nabigo ang team noong nakaraang taon at kapag iniisip mo si JJ Redick at ang mga prinsipyong nais niyang ipatupad, depensa, point of attack defenders, versatile players, sabi ni Charania. Ang Hawks ay naging isang interesanting team simula noong nakaraang season dahil sa mga rumors na lumalabas bawat linggo na ang inaasahan ay nais ng team na paghiwalayin si Murray at ang kanyang kasamahan na si Trae Young. Ipinaalala ni Charania kay McAfee at sa mga manonood na pinursige ng Los Angeles si Murray noong trade deadline ng nakaraang season. Isang pangalan na kanilang pinursige noong nakaraang trade deadline at inaasahan ng mga team na muling lalabas sa mga trade conversation sa susunod na linggo o higit pa at may sentido para sa Lakers ay si DeJounte Murray mula sa Hawks, sabi ni Charania. Iyan ang isang tao na dapat mong isipin sa susunod na linggo o higit pa, hindi lamang sa first overall pick, ngunit maaari silang magkaroon ng desisyon kay Trae Young, kay DeJounte Murray, alin sa dalawang player ang mananatili, sino ang aalis at ang Lakers ay nanatiling interesado kay DeJounte Murray sa nakalipas na ilang buwan. Ano ang kailangan upang mapunta si Murray sa Los Angeles? Walang duda na bago pa man i-hire si Redick, may mga tanong mula sa mga media personalities tungkol sa kung gaano kaakit-akit talaga ang trabaho sa Lakers at bukod kina LeBron James at Anthony Davis, may mga butas sa team. Gayunpaman, ang pagdagdag kay Murray ay tiyak na isang boost, ngunit ang tanong ngayon ay kung ano ang kakailanganin mula sa Lakers. Ayon kay Kevin Pelton ng ESPN, 3 first round picks ay maaaring sapat na para makuha si Murray mula sa Hawks. Sa sandaling gawin nila ang number 17 pick sa draft ngayong buwan, maaari nang i-trade ng Lakers ang pick na yon kasama ang mga first round picks sa 2029 at 2031, sapat na upang makuha si Murray mula sa Hawks, isinulat ni Pelton. Kung magagamit ng Los Angeles ang number 55 pick para i-draft si Bronny James, na makakatulong na hikayatin si LeBron James na mag-resign sa pangmatagalan ngayong summer o mag-extend matapos gamitin ang kanyang player option, mas mabuti. Sa anumang kaso, nagtitiwala ang Lakers kay Redick na gamitin ang kanyang malikhaing basketball mind at sana ay maiangat ang team matapos matalo sa first round ng playoffs sa loob ng 5 laro laban sa Denver Nuggets na nagresulta sa pagkatanggal ni Darvin Ham. Nagtapos din sila sa 47-35 record nung nakaraang season na naglagay sa kanila sa ika-7 seed. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa possible Murray to Lakers? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.